What's up sa inyo mga tol? Muli tayong magbabalik sa aking YouTube channel para sa isa na namang makabuluhan na usapin, tol. Ngayon pag-uusapan natin ang McD o si McDonald's, tol. Sorry. McD pala. Ibang McD pala yung nasa isip ko. Gutom na kasi ako eh. So McD is I hate this channel. moving average, convergence, divergence. So yun, talo na tayo sa chart mga tol. So ayan mga tol, nandito na tayo sa ating laptop area mga brad. So saan nga ba tayo? Sa moving average, convergence, divergence mga tol. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga vlog. Ay, mga guys. Oh shit. So Here we go again. ang moving average, convergence, divergence o MACD is a trend following momentum indicator na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng dalawang moving averages ng isang security. So, ang MACD tol is calculated by subtracting the 26-period exponential moving average or EMA from the 12-period moving average EMA. So, yun mga tol. So, MACD gives the short, medium-term trend of price action. So, yan mga brad. So, MACD helps investors understand whether the bullish or bearish movement in the price is strengthening or weakening. So, indicator po siya mga brad, si MACD. So, merong tatlong parts yung MACD tol, ano? So, una is yung MACD line or yung 12-day exponential moving averages. Average pala. Bobo talaga. So, 12-day exponential or 12-day EMA minus 26-day EMA. So, yan lang siya, yung blue line, guys. Yung una, yung MACD line. So, next is yung signal line or yung 9-day EMA of MACD line. So, itong red is yung ating signal line, mga tol. So, yan yung nagtitrigger ng buy and sell signals. So, mamaya, itatakel pa natin yun. So, last is yung Instagram or histogram pala mga brad, sorry. So, histogram is yung MACD line subtracted to signal line. So, ito yung nagme-measure ng momentum ng merkado mga tol. So, next, yung mga dapat lang natin tandaan dito sa paggamit ng MACD tol. So, bibili ka once na yung MACD line mag-cross above sa signal line. Magbebenta ka once na yung MACD line crosses below the signal line. Saka mga tol, yung MACD nga pala is lagging indicator. So, ibig sabihin, delay siya. At hindi siya dapat gamitin na mag-isa dahil hindi niya kaya, brad. Kailangan may mga kakampi siya, may mga kasama siya, no? So, kahit sino naman ay, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, mga tol. So, yun nga, yung kay histogram, mga tol, sa yung mini-measure nun, yung momentum, 'di ba? So, habang humahaba yung yung lines niya, ibig sabihin nun, mga tol, mas nag-i-increase yung kanyang volatility sa kayong momentum. At once na lumiliit na yun, mga tol, nagdi-decrease na yung kanyang momentum, So, papakita ko lang sa inyo. Ito yung sinasabi ko na So, itong line na to mga tol, once na mag-cross to dyan, itong MACD line na mag-cross above sa signal line, yan ang trigger mo for buying, So, pag magsisell ka naman, ito, so, pag nag-cross niya sa below sa signal line, yan na yung trigger mo for selling. Kasi sa Instagram, so, ito, kung gaano kahaba to tol, yan, di ba? Nag-i-increase siya. Pero pagka nag-decrease na yan, ibig sabihin yung momentum tol konti na lang or konti na lang yung bumibili sa isang stock. So next tayo mga tol. So histogram has 3 parts. Una is yung kanyang baseline. Pangalawa yung positive histogram. Pangatlo is yung negative histogram. So yung histogram din pala tol
shows that how far above or below the MACD line is in relation to signal line. Yung kumbaga yung buka nung ano ba, yung MACD, parehas lang yun sa histogram, ano, conform siya doon. So ito papakita ko sa inyo mga tol. So ito yung baseline is yung 0. Yung pangalawa, yung positive histogram dito sa taas, above 0. Pangatlo, yung negative histogram. So, pansinin nyo ito tol, ano, yung simula nito, yung katapat niya. Yung haba nito, ganun din yung kalayo yung buka nung ano, yung pagitan ng nung histogram, nung MACD line sa kanong selling. So, habang lumalaki siya, humahaba ito, lumalawak din yung distansya nitong dalawa mga tol, ano. So mga tol, meron nga palang dalawang method na paggamit dito sa MACD indicator, ano. Una is yung crossover method mga tol, ano. So dapat meron siyang tatlong steps na ito. Una is yung trend, clear trend. Pangalawa is yung pull back to support at pangatlo yung pag-cross ng MACD line sa saan tol? Signal line! Hindi kita marinig. Signal line nga! Sa signal line, ano? So, ayun. At yung last is yung histogram becomes positive. From negative, magiging positive siya, ano? So, ito ang ating example. Si JFC, bida ang saya. So, talon tayo sa chart. So, dito tayo sa chart ni Jollibee, ano? So, unang step, ano nga ulit, tol? So, di ba yung ano, clear trend, which is sa ngayon, uptrend siya. Ay, nung previously pala, uptrend siya si Jollibee. So, ayan. Una, clear trend. Pangalawa is yung pullback to support. So, hanapin natin yung support area niya, tol. So, dito, di ba? Ang support niya. Yan. Dali mo, tol. Batang-bata. Support. Yan. So, yan ang support niya, mga tol. Tested once, twice. Supported din siya ng MA100. So, next is yung, ano nga ulit yung next, tol? Yung, Tanggalin mo kasi yung earphone mo, paano ka maririnig? yung MACD, di ba? Magko-cross dun sa ano, sa above ng signal line. So, una, trend, uptrend. Pangalawa, yung pullback to support. So, ito, nag-pullback siya sa support. And then, yung, tignan nyo dito sa ano niya, oh, sa MACD line, MACD indicator. Diba yung MACD nag-cross above dun sa, saan, tol? Signal line nga! Sa signal line, diba? Anga! Pati yung histogram niya, tol, oh, tignan mo. From negative, naging positive siya, no? So, ayun. Indication niya na tataas yung price at yun nga ang nangyari dito. Tumaas siya. So, pangalawa, tol, na method na paggamit dito sa ano, MACD indicator, ano, is yung divergence method, bullish and bearish divergence. So, meron tayong 3 categories. Unahin na natin yung ano, no, bullish divergence. Sa bullish divergence, meron tayong 3 categories. O dapat na makita na oy, bullish divergence tong ano na to, stock na to, mukhang pataas to. So, una mga tol is dapat meron siyang low, tapos lower low dun sa kanyang sa kanyang price, ano, sa price movement ng stock. Meron siyang low at lower low. Pangalawa, dun sa MACD naman tol, makikita natin is low, tapos meron siyang higher low. So, pangatlo, MACD line cross above the signal line. So, yun. So, punta tayo sa charts para sa ating example, tol. Saan ba yun? Ito, dali mo. So, dito sa chart, anong nakikita nyo dyan mga tol? Uy, anong nangyari? Ba't naglag? So, dito tayo sa chart para sa ating example, ano? So, anong nakikita nyo dyan, Brad? Bukod sa mga bara. So, di ba, ang nakikita natin dito, yung first step para malaman natin na merong bullish divergence ang isang stock is dito sa kanyang price ay meron siyang low, tapos meron siyang lower low. Yun yung unang step, ano? So, next step is
dapat makikita natin sa MACD line is meron siyang low at meron siyang higher low. So, iguhit natin mga tol ha. So, ayan, low at meron siyang lower low. So, kapalan natin ang mukha. Paano ba kapalan ang mukha nito? Oy. I don't care who you are. Yan. Medyo makapal na ang mukha niya mga tol. So, pangalawa, 'di ba? Dapat meron siyang dito sa tubo. Dito sa MACD line, dapat meron siyang low at higher low. So, ibig sabihin, kita na natin yung bullish divergence, So, ano yung last step, tol? Ano nga ulit yung last step? Diba yung MACD line, magko-cross dun sa signal line. So, ayan, nag-conform nga siya. Once nung nag-cross siya dito, is tumaas yung presyo ng stock. So, yun, no? So, next tayo. Yan, kita nyo naman, mga tol. So, next tayo is bearish divergence naman. Meron din tong 3 steps na dapat masunod. So, una is yung high. Meron siyang higher high. Tapos, dun sa MACD line, makikita natin yung high niya. Tapos, meron siyang lower high. Or, yung high niya ba hindi masyadong tumaas dun sa kanyang previous high. At yung pangatlo, tol, yung MACD line mag-cross dun sa signal line pababa. So, ayun, punta tayo sa ating example. Ano ba example natin? Ito, si GT Cap, So, makikita nyo dito, kay GT Cap, meron siyang high, at meron siyang higher high dun sa kanyang price movement. So, kung titingin tayo dito sa MACD niya, GT Cap. So, anong nakikita nyo dyan, mga tol? Bibigyan ko kayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. So, di ba, nakikita natin dito kay GT Cap is meron siyang high, which is ito, at meron siyang higher high sa kanyang price movement. So, kung titignan mo dito sa sa MACD, 'di ba? Meron siyang high at lower high. So, nag-i-indicate na meron siyang bearish divergence. So, buhit natin mga tol, So, this is the high. Uy, yan, medyo makapal na ang ating pangguhit. High, higher high. At meron tayong isa pa dito sa ilalim, sa MACD line. Meron tayong high at lower high. Ibig sabihin nito mga tol, kumbaga sa nauubos na yung mga buyer niya ba, yung momentum niya ba. Kaya nag-i-indicate na pabagsak na yung isang stock. So, once na makakita ka ng gantong pattern sa sa tawag dito, sa stock mo na hawak mo ngayon, so mag-ingat-ingat ka tol, So, ayun nga, yung pangatlo natin is yung blue line, yung MACD line is mag-cross pababa dun sa kanyang signal line. So, ayan, nag-conform nga siya. Nung nag-cross siya, is bumagsak yung price ng GT Capital. So, ayun lang mga tol. So, maraming salamat sa inyong panonood. So, ayan mga tol. So, kung may pagkukulang man po ako sa aking video o kung may pagkakamali man ako, pasensya na po kayo. Comment down below na lang po kung meron po kayong suggestion regarding sa aking video. So, maraming salamat po. Susunod sa Fake News! You are fake news.